Tinipon nila ang lahat ng kanilang bihag at ipinakita nila ang mga nagtangkang tumakas kung ano ang kanilang kahihinatnan kung tumakas sila dito. Ipinaalam din nila na patay na si Kevin. Sa pagising ni Diego, inutusan niya ang kanyang tauhan na iharap sa kanya sina Matias at Abel. Lumpuhin niya ito kung kailangan. Habang si Jacob, gusto niya na patayin nila ito. Pinuntahan naman ni Johnny si Samuel sa kanyang kwarto dahil may katanungan lamang siya. Kaya lumabas muna sina Ismael at Paeng. Nagtanong si Samuel kay Johnny kung ano ang kanyang gustong malaman. Ang sagot ni Johnny, yung nangyaring pagsabog. At nagtanong siya kay Samuel kung bakit magkasama sila ni General Ramirez. Ang sabi ni Samuel na may pinag-uusapan lang sila. Nagtanong ulit si Johnny kung ano yun. Nagtanong naman si Samuel bakit niya kailangan pang malaman. Ang sabi ni Johnny, hinahanapan niya ng anggulo, yung nangyaring pagsabog. Kailangan niyang malaman kung sino ang may gawa nito. Kaya nagtanong ulit si Johnny kung ano ang kanilang pinag-usapan. Ang sagot ni Samuel na tungkol sa pamilya. Nagtanong si Johnny kung alam ba niya na tatay niya si Diego. Ang sagot ni Samuel, oo, narinig niya. Ang sabi ni Johnny na siya katulad na pulis ni Diego, hindi siya pinapansin nito. Pero siya na isang scammer, nakipagkita pa talaga si Diego sa kanya. Anong meron sa kanya? Anong ginagawa nila? Bakit magkasama sila ni General Ramirez? May inimbestigahan ba si Diego? Ano ba siya? Isang witness? Asset? Mayroon ba siyang napansin na kakaiba? Bago nangyari ang pagsabog, isang taong may kinakahinalang kilos. Dito na nga naalala ni Samuel ang kanilang mga plano. Sila pa lang may pakana sa pagsabog ng kotse ni Diego. Gusto ni Samuel na magaway-away silang lahat. Samantala, naghahanda na nga si Jacob sa pagdating ng mga tauhan ni Diego at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan nila ng maigi ang buong paligid. Wala dapat ibang makakapasok dito. Habang si Roldan, tinawagan niya ang kanyang tauhan sa warehouse upang tanungin ito kung may Kevin ba sila na kidnap. Ang sabi ng lalaki, oo meron, kaso nagtangkang tumakas kagabi. Ayun, napatay. Kaya hindi alam ni Roldan kung paano niya sasabihin sa kanyang anak ang nangyari sa kanyang kaibigan. Nilusob na nga ng mga tauhan ni Diego ang hideout ni Jacob at nagkaroon na ito ng matinding bakbakan. Unti-unti naman nauubos ang mga tauhan ni Jacob hanggang sila na lamang dalawa ni Sinon ang naiwan nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos i-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.